Ayan, pero syempre bago po ang lahat ay marapat lamang na ang programang pong ito ay simulan natin sa pamamagitan ng isang panalangin na pangungunahan ni Tita Amor Mantele. Inaaniyahan po na ang lahat ay tumayo at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin mapagmahal, patuloy ang aming papuri at pasasalamat sa iyong kagandahang loob sa amin. Nagpapasalamat din po kami na kami ay nakatawid sa nagdaang kalamidad na dumaan sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang nagbigay ng panahon, lugar at pagkakataon upang kami ay magkatipon-tipon sa isang rekoleksyon. Ngayong Kapanalig Day, hinihiling namin sa iyo, hinihiling naming manahan ka sa aming piling. Itinataas namin sa iyo ang aming recollection speaker na si Reverend Father Orly Jimeno na may paksa tungkol sa kapatawaran ng Diyos at pakipag-ayos sa ating kapwa. Gabayan mo po siya at pagkalooban ng karunungan at kaalaman tungkol sa iyo. At sa gayon, maakay niya kami sa mas malalim na pagkakakilala at pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon. Buksan mo rin ang aming mga puso at isipan nang makintal ang mga aral na aming mapakikinggan at mapagninilayan. Nawa, aming maging karanasang ito ay amin ding maibahagi sa iba pa naming kapwa na hangad rin ay makilala ka, Ama. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesukristo na iyong anak, naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Veritas, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, maraming salamat po, Tita Amor Mantele. Maraming po. Ayan, Edison, kamusta ka naman? Ito, medyo kinakabahan, pero part ito ng ating paglago bilang isang Kristiyano. Ayan. Yes. So, ayan, wag na natin patagalin, Edison. Yes, po. Alam po, excited na ang ating mga kapanalig. Pero excited na po ba kayo, mga kapanalig? Ayan, parang medyo mataas ang energy, ang mababa ang energy ng ating mga kapanalig. Kaya tanungin natin sila ulit, ready na ba kayo, mga kapanalig? Ayun pala. Ayan, wag na po nating patagalin. Alam mo ba, Brother Edison, napakaganda ng ating spiritual topic. Yes po. Talagang marami tayong matututunan dito sa ating topic ngayon. Yes. Ang ating pong spiritual topic ngayon ay may temang kapatawaran ng Diyos at pakikipag-ayos sa ating kapwa. Ayan. Ayan, bali ipakilala na po natin ang ating guest speaker for today's Kapanalig Day po. Ang ating guest po ay tubong Mindanao and 10 years na siyang bilang isang pare. Ayan. Then isa din po siyang isang formator ng mga temporary professed friars ng Franciscan. Nakastay din siya sa inserted community. Ayan. Pakilala na po natin si Reverend Father Orly Jimeno, OFM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang umaga dahil sa labas ay sumisikat ang araw. Matapos po ang madilim na kalangitan, ang bagyo, maulan at baha, ngayon po ay nagtatamasa tayo ng mabuting panahon at wala nang baha. No? Ngunit patuloy pa rin nating ipinagdasal ang kaligtasan ng lahat, lalong-lalo na yung bumabangon sa buhay dahil sa mga naapektuhan sila ng nagdaang bagyo, no? Napakalakas, enteng at iba't ibang mga kalamidad na nangyayari sa palibot natin. Kahit pa man ganon, ang buhay ay nagpapatuloy. Ang ating pag-asa ay lalong lumalakas. Ang ating panampalataya ay lalong mas sidhi
no, sa pagsunod natin sa kalooban at panawagan ng Diyos na mas palaguin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagkaroon ng ugnayan pa rin sa Kanya at sa kapwa-tao. Kaya naman po, ang magandang ating pag-uusapan sa talk na ito ay patungkol sa dalawang aspeto. Na kung ang dalawang aspeto na ito ay ating iuugnay, ay mahalaga po siya. Ito ay napapasok po sa batas ng Diyos. Ano po ba ang batas ng Diyos? Pagmamahal sa Diyos, higit sa lahat, at pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya, ang nagmamahal ay nagpapatawad. Dito ko kayo dadalhin ngayon po sa ating tema, sa ating paksa, kapatawaran ng Diyos at kipag-ayos sa ating kapwa. Napakahalaga po to ng mga, sabi natin sa mga Kristiyano. Kahit na sabihin natin hindi ka Romano, Katoliko, ngunit ikay naniniwala na may Diyos. Naniniwala ka sa kahalagahan ng buhay, mahalaga ang ugnayan. Kahit sa iba't ibang pamamaraan. Kaya nga po, bago tayo magkaroon ng formal na pag-uusap sa paksang ito, nais kong ilagay kayo sa ano ba ang kabuuan ng ating mga activities ngayong araw. No, may 2 oras, 9 to 11. At sa loob ng itong magdiskusyon natin, ng pag-usap, pagninilay-nilay din, sa paksa ay magkakaroon kayo ng activity. Group activity. Kung saan kayo mismo ay magbabahaginan ng mga, sabi natin, karanasan na may aral sa buhay na ating maiugnay sa ating tema o sa paksa nyo ngayon. At sa kahuli-hulihan ng itong mga activities na ito, we hope and pray na magdudulot ito ng pagbabago sa ating isip at kalooban tungo sa mas mayabong na ugnayan natin. No? At ang pagpapayabong na ito ay makikita sa pagbabahaginan natin ng kaloob na ating matatanggap mamaya na may mga tinatawag tayong symbolic sharing. Yun. So yun yung end ng ating activity mamaya sa kabuuan na mga mangyayari sa buong araw na ito. Kaya po ito po short lang na activity. Ngayon nagsisimula tayo, tapos introduction. Magsisimula na po tayo, supposed to be ng 9:15, but okay lang po. No? Let's go. Let's play with the time kung meron mang mga kailangang i-change. But kung may health break, mamaya 10 to 15, kung okay lang sa inyo. Okay? Oh, yeah, very good. So 10 to 10:15 ang health break. Pwede kayo mag-snack, mag-inhale, exhale para at least, no? And then after that 10:15 mag-resume tayo and then mag-wrap up everything and end ng ating input. So yun po ang kabuuan na mangyayari ngayon. So let's start. Okay po? Ready na ba kayong makinig? Yes, very good. Grabe, energetic. Kagaya sa linaw ng araw at ang lakas ng ating interest sa pakikinig. Okay po. So, natin bang naisip na bakit ito ang pinag-usapan? Kahit na sabihin natin, ito hindi mahagilap at mahawakan. Ang pagpapatawad ay hindi mahagilap o mahahawakan at hindi ka magkaroon ng iisahang paliwanag nito. Bakit po? Dahil iba-iba ang magiging karanasan ng bawat tao kung pagpapatawad ang ating pag-uusapan. So gaano kahalaga ang pagpapatawad kung ganon? Gaano kalalim ang ipinapaliwanag nito sa ating ebanghelyo o sa ating banal na kasulatan? Sa Biblia, sa Eskriptura, saan makikita ang kapatawaran? Ang salitang pagpapatawad. Ilang beses ba ito? No? Isinasaad, isinalaysay, inuulit. Kasi ang pag-aaral ng salita sa Biblia, pag inuulit-ulit ang salitang yan, napakahalaga yan. Pag inuulit ang salita. So ilang beses ba inuulit ang salita? Na ito, pagpapatawad, kapatawaran. So tingnan natin po mga kapatid. Yan, pagpapatawad. Gaano kahalaga ay ilang ulit siya. Ilang beses siyang inuulit. So, kung sa ating Biblia, sa New American Bible, makikita natin na ang pagpapatawad, forgive, 50 times. Biruin nyo, 50.
Inuulit-ulit ang salitang forgive sa Biblia, sa New American Bible, 50 times. Pagpapatawad, 14 times. At ang forgiven, kapatawaran, 35 times. So yan sa New American Bible. Ganun kahalaga kasi inuulit-ulit ang salitang patawad, pagpapatawad, pinapatawad. Diba po? So ngayon sa ibang version naman ng Biblia, forgive 30 times, New Revised Standard Version, 14 times forgiveness, at forgiven 42 times. So ganun pala kahalaga, dahil ganun katindi ang pag-uulit-ulit sa salitang forgiveness, forgive, forgiven. So makikita po natin na, ay ganun pala talaga. Sa buhay ng tao, ilang ulit bang gawin natin na magpatawad, patawarin, at humingi ng tawad? So maraming beses po pala, no? At kung ating nabasa din na sa pag-uusap ni Kristo at ni San Pedro, sa isang bahagi parte ng Biblia na yon, sinabi na, Panginoon, kung ang kapatid ko ay nagkakasala sa akin, ilang beses ba akong pwedeng magpatawad? 3 beses lang ba? Very good. O, sa ibang version, 70 times 7. No? So, ibig sabihin, pag sabihin mo sa Hebrew, ang 7 sa kanila, ay sabi natin yun yung pinakamataas na, i-multiply mo pa ang perfect, limitless, boundless. So, ganun pala. Ang pagpatawad ay walang limitasyon. So, yun sa pag-unawa ng mga Hudyo. Supposed to be. Na hopefully, yun din ang pag-unawa ng bawat mananampalatayang Kristiyano. Pero usually, sa atin sabihin natin, isang beses ka nang nagkasala ha, pangalawa pa. Pangatlo, sasabog na. No, galit na, mag-aaway na. Pero minsan, isa pa nga lang nga hindi pa nabilangan ng pangalawa away agad. So yun, dahil hindi nakita ang kabuluhan ng pagpapatawad sa buhay. So yun po ang nakikita natin ngayon. So tingnan natin ngayon. Unang-una, ang pagpapatawad ng Diyos, ang unang tingnan ng tao dapat. Gaano ka pinatawad ng Diyos? So yun. Kailangan ng tao, maramdaman niya ito na may pagpapatawad ang Diyos. Naramdaman niya, naranasan niya, pinapatawad siya ng Diyos. Hindi mo pwedeng gawin sa iba ang hindi mo naranasan muna. So yun po. So ang pagpapatawad dito sa Mateo 6:14-15, may sinabi dito, if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sin, your Father will not forgive your sins. So two-way pala ang pagpapatawad po. Hindi lang ibig sabihin na kung gusto mong mapatawad, ikaw lang. Pero hindi mo pwedeng gawin sa iba ang pagpapatawad. Hindi po siya pwedeng ganun. Kung sa mata, sa pangunawa natin, sa Ebanghelyo ni Mateo, kung ano ang ginagawa mo sa iba, gagawin din ng Diyos sa iyo. Yun po yun. Kung marunong palang magpatawad ang tao, papatawarin ka rin ng Diyos. Yun po yun. Ang dito ang pakahulugan sa Mateo 6:14 hanggang 15. So isang panig pa po ng ating Ebanghelyo. Sa Lucas 23:34, si Jesus nagsabi, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Alam natin to, itong eksenang ito ay yung nasa Kalbaryo na. Ang ating Panginoon Jesucristo. No, habang nakabayubay siya sa krus, ito ang salitang sinabi niya, isa sa mga 7 last words. No? So, pinapatawad niya ang tao sa kanilang pagkakasala dahil hindi niya alam ang kanilang ginagawa. Yun lang po mismo. Bakit minsan mahirap magpatawad ang tao? Dahil iniisip niya ang sarili niyang pangunawa, hindi ilalagay sa sitwasyon ng taong nagkakasala. Mahirap unawain pag ang inuunawa mo lang ay yung sariling pangunawa. Hindi mo pinasok ang sitwasyon ng taong nagkakasala. Yan ang mahirap.
sa pagpapatawad pag hindi mo naunawaan ang sitwasyon at kalagayan ng taong naghihirap o nagkasala. Diyan papasok ang mahirap magpatawad. Kaya ito yung ebanghelyo ngayon po. So sa pangatlo naman po sa Juan chapter 8 verses 10 to 11, Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir." She said, "Then neither do I condemn you." Jesus declared, "Go now and live your life of sin." Live your life of sin. So, sa eksenang ito, ating ma-imagine po, ang kwentong ito ay isang babaeng nahuli sa pangangalunya. At si Kristo, in that time, ay naglalakad at kanilang tinapon ng babae sa labasan, may commotion, may ingay, at nandoon yung mga Pariseo, Saduceo, ang mga experts sa batas ng mga Hudyo, nakapalibot sa babaeng makasalanan. At ang kahihiyan, ang parusa ng pagdulot ng kakahihiyan sa mga Hudyo ay papatayin ka, babatuin ka hanggang sa ikay mamatay. Yan ang parusa ng kahihiyan ng pangangalunya. So dahil na yun, puntong yun, si Kristo ay dumaan, ayun, siya ay nandoon upang ipaliwanag na mahalaga pala sa tao na kahit ikay nagkakasala, kung gaano ang pagtanggap ng taong naapektuhan mo. No? Kahit nagkakasala ang tao, may sabi nating simpleng paglilitis ang ginagawa ang Panginoon. Ang paglilitis na hindi agad huhusgahan kung hindi nakabase din sa ugnayan ng kapwa-tao. So mahalaga pa po yan. Pala, ang pagpapatawad laging may kaugnayan sa Diyos mismo at sa tao. Hindi lang sa tao. Minsan kasi, tao lang. Pero hindi mo kinonsider ang pinag-uutos ng Diyos sa iyo. Kalimutan itong mga pagbasa sa Ebanghelyo. So yun po. Para mas maiugnay po ang pagpapatawad na malinaw at mahalaga, ito po ang iilan sa mga Ebanghelyo na sabi nating magbibigay sa atin ng daan upang mas malinaw ang kabuluhan at kahalagahan ng pagpapatawad. So yun, no? So unang-una, pagpapatawad sa Diyos galing. Okay? So, mayroon pa pang-apat. So, yun yung sabi ko na una. No? Sample dito ng pagpapatawad na walang humpay, walang limitasyon, walang kondisyon. Kasi normal sa tao ganito, papatawarin kita kung hindi mo ako kakalabanin, hindi ka kukontra, hindi mo ako ikokorek, hindi mo ako sasaktan. May kondisyon ang pagpapatawad ng tao. Pero kung sa Diyos, walang kondisyon. No? So yun yung pagpapatawad na walang humpay at totoo galing sa Diyos. So yun yung iuugnay natin ngayon. Anong klaseng pagpapatawad kaya meron ako? Mas marami bang makatao o makadiyos? Or may combination ng makatao at makadiyos? Makakristyano. Yun yung mahalaga. So ngayon, bakit talaga pagpapatawad? Dahil po, meron siyang paliwanag sa lumang tipan at maalin din sa bagong tipan. May paliwanag sa kabuuan ang bagong tipan at ang lumang tipan na mag-uugnay sa atin sa buhay na ito. Hindi lang pwede na sabihin natin, ay ang pagpapatawad ay mahalaga lang noong unang panahon ni Kristo sa babaeng nangangalunya. Pero hindi na yan pwede ngayong i-apply kung may babaeng nangangalunya. Sigurado ka? Ang pagpapatawad ba ng Panginoon nung panahon niya at ang pagpapatawad na ipinaparamdam niya sa atin ngayon ay kaiba? So yun po. Kaya kailangan pong tingnan ang pagpapatawad. Bakit may pagpapatawad na noon sa lumang tipan hanggang sa ngayon sa bagong tipan na pwede nating iuugnay ang dalawang yan para pag-iasain sa kabuuan. Sa kasalukuyang panahon, ang pagpapatawad ay nandyan pa rin. So, dito po nakikita natin na ang pagpatawad daw po ay nung sa lumang tipan ay ang pagkilos ng Diyos
sa lahat ng kanyang nilikha. Dahil ang pagkilos ng Diyos ay may pagpapatawad dahil alam niya na nagkakasala ang kanyang nilikha. So nakalagay na yan, ang mode na yan, na set na yan sa Diyos, sa kanya pagiging Diyos. Alam niya maaaring mangyari sa kanyang nilikha, kaya kailangang nandoon pa lang sa lumang tipan, nandoon na yung Diyos na magpapatawad, hindi Diyos na nagpaparusa lang. Ang Diyos ay punong-puno ng pagpapatawad. Tinatanggal niya ang kasalanan ng mga nagkakasala sa mga pinili niya na magiging propeta at disipulo, sa mga binibigyan niya ng sabi nating misyon. Alam natin si Haring David, di ba po, sa lumang tipan, nagkasala siya. Pero siya'y pinili pa rin ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng pagkakasala niya, naging leader pa rin siya. Pinili siya dahil may mission siya. So, hindi pala maging balakid ang ang pagkakasala ng tao kung ikay pinatawad na ng Diyos. So, yun sa lumang tipan. Ang pagpapatawad dahil gusto ng Diyos. Bakit siya nagpapatawad? Dahil gusto ng Diyos na manumbalik ang ugnayan ng tao sa Kanya. Manumbalik ang ugnayan ng tao sa Diyos. So yun yung pinakabuod. Bakit ganon nandoon na sa lumang tipan ang pagpapatawad? Ang pagpapatawad ay ang paghugas, pagkalimot na sa pagkakasala ng tao kung ikay pinatawad na ng Diyos. So nararamdaman ba kaya yan ng mga nagkukumpisal? No? Pag nararamdaman mo yan, edi grasya yun ng Diyos. Pag hindi pa, edi ulitin mo, baka may kulang pa na mas mabigat na pagkakasala ang tinatago mo. Ang pinapakita lang yung mga maliliit na tabunan ng mabigat. So kaya hindi siya. Sabi nating, komportable ang kalooban. Hindi pa magaan, mabigat pa rin. So yun po, pagpapatawad, buhat sa Diyos. So dito naman sa Bagong Tipan, New Testament po, ang pagpapatawad ay hindi na mismo direkta sa Diyos. Kundi ang pagpapatawad sa Bagong Tipan ay sa pamamagitan ng anak ng Diyos. O di ba po? Bakit pinadaan sa anak ng Diyos? Dahil noong unang panahon, hindi nagpapakita ang wangis, mukha ng Diyos. Noong lumang tipan, sa pamamagitan ng usok, ng apoy, no? Ng ulap, ganun ang pagpapakita ng presensya ng Diyos sa lumang tipan. Pero ngayon sa Bagong Tipan, ipinapakita niya buong-buo ang pagka-Diyos niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya sa pamamagitan ni Jesucristo din, ipinamalas ng Diyos Ama ang patuloy na pagpapatawad niya sa pamamagitan ng anak niya, bugtong na anak na si Jesus. At ang pagpatawad na ito ay tuloy-tuloy dahil inalay ni Kristo ang sarili niyang buhay upang magkaroon ng pagkapatawaran ang lahat na maniniwala sa anak ng Diyos. Patatawarin ka ng Diyos kung tinatanggap mo ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Ang pag-alay niya ng kanyang sarili sa krus. Kaya, kung tatanggapin si Kristo bilang daan ng pagpapatawad ng Diyos, ay magkakaroon ng kalayaan ang tao. Yan ang maganda. Magiging malaya ka pala sa iyong buhay, pagkakasala, kung tinatanggap mo si Kristo sa iyong buhay. Ang pagiging malaya. So, nagiging bilanggo ang taong hindi napapatawad. So, di ba po, ang ganda siyang pakinggan sa sarili na malaya ako dahil ako'y pinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pero hindi diyan magtatapos ang pagpapatawad. Dahil po, yun sabi na po, no, sa pangalawang, sa paksa natin ay nahati sa dalawa, ang pag-ugnayan sa kapwa-tao. So kung ang ating ugnayan sa Diyos ay maramdaman natin sa pamamagitan ng pagpapatawad sa atin ngayon, ano naman ang gagawin mo para sa kapwa-tao? So yun yung isang bagay na pwede nating pagninilayan po. Dahil sa kabuuan, walang ibang hangad ang Diyos. Parang sasabihin niya sa atin, harapin tayo ng Diyos. Sabi niya, magpatawad ka upang ang ugnayan ko sa iyo ay magpapatuloy.
magpatawad ka upang ang ugnayan mo sa akin ay magpapatuloy. Dahil pag hindi, napuputol yun. Hindi pwede sa kapwa mo lang gawin, hindi ka humingi ng tawad sa Diyos. Hindi din pwede na maghingi ka ng patawad sa Diyos, pero meron ka pa rin kagalit hanggang sa ngayon. Hindi yun. Kompleto. Dahil yun nga, Old and New Testament. Ang buhay natin ay parang sandwich. Pwede ba bang kainin na walang part ang isa? Hindi. Makakain mo lahat ang feelings dahil walang tinakpan. So yun tayo sa gitna. Old and New Testament, kompleto siya pag dalawa ang tinitingnan mo sa buhay. Ugnayan ko sa Diyos at ugnayan sa kapwa-tao sa pamamagitan ng pagpapatawad. So yun po. So mamaya pag ilan kayo ngayon, i-divide ko kayo para i-ready natin sa activity na to. Pwede kayong mag 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 para maliit ang grupo. Ano? So yun. Bibilangin nyo 1, automatic kayo na magbilang 1, 2, 3, 4. Okay? So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ganun lang po ha. Sige, i-start nyo po dito. 1, 3, 2, 3, 4. 1, 2. So, ganun po ha. Huwag niyo kalimutan ang number niyo. Kasi lahat ng 1 ay mag-grupo ang 2, 3, 4 para sa activity na ito ngayon. Kung mayroon, ready na kayo sa mga activity. Dahil magbabahaginan kayo ng inyong karanasan patungkol sa ating pinag-uusapan ngayon ng paksa. No? Later on, titingnan natin. Ayan. Yan na po. So, bibigyan ko kayo ng 15 minutes. 15 minutes hanggang sa snacks. Then, 15 minutes na snacks. Tuloy-tuloy na yan. Di ba po? Oo, di ba po? So, ang 15 minutes na yan sa ating nakita. So, ito po yung mga pagninilay ngayon. Yan. Self-reflection muna. Sa sarili, bago kayo magpupunta sa grupo ninyo. Sa sarili muna, tanungin ito. At ito yung babahagi mo sa grupo mo. Yung unang tanong, how often do I forgive? How often? What is the feeling being forgiven? And then, what makes it easy to forgive and what makes it very difficult? Tagalogin ko. No? Ilang beses ako nagpapatawad? Sa anong okasyon madalas? Pangalawang tanong follow-up dito, anong pakiramdam? Kung ikaw'y napapatawad, kung ako'y napapatawad, anong pakiramdam nun? Kung naranasan mong patawarin ka, anong pakiramdam? At follow-up nito naman, ano ang nakikita mo sa pagpapatawad na madali? At ano naman ang hindi? Yun yung sa sarili. Ngayon, sagutin nyo individually for 15 minutes. Then after that one, pagkatapos sa gawin yan, mag-group kayo within your snack sessions. 10 to 15, sharing time habang kumakain kayo. No? Nag-snacks. Pwedeng ganon. Oo. So hanggang 10-15, sharing na kayo. So, ang sa group sharing, what are your realizations? Ang pangatlo ay, what makes it easy to forgive and what makes it very difficult to forgive? Ayun, ano? Yan. So hanggang 10 ito ngayon, ang inyong pag-sagot. 10, sharing. Ongoing ang snacks. Tapos, pagkatapos, itong tanong ng grupo, what are your realization on the group sharing about forgiveness? Dahil magsisharing na kayo nito after ng individual activity. So yan po ha, bigyan ko kayo time. Hindi ko kayo bubugbugin sa input. Kung hindi, bubugbugin ko yun sa panahon ng pagninilay sa sarili. Upang mas maunawaan natin ang karanasan ng bawat isa. Yun. Yun po. So, I will give you more time for that. And hopefully, you will spend time with that. No? But, so, I will give you more time and then we'll have a reflection music for that. No? Bibigyan ko ng 15 minutes. Sige, write it.
Po. So tatawagin natin ang representative ng bawat grupo upang ibahagi sa malaking grupo ang pagninilay ninyo sa kabuuan as a group. Ano? So, anybody? Diyan lang po. Hanggang diyan lang kayo. Ganun lang. Don't disarrange your chairs. Ganyan lang po. Punta lang po dito sa harap ang magbahagi para sa kanilang grupo. Sige, sige. Pwede na lang dyan. One, each group ang magsalita. Topic? Lahat? Kailangan tayo dapat patawad, kailangan. Okay. Diktahan mo sa akin. Opo. Hello? Okay. Ang topic po natin ay tungkol sa kapatawan. Ang unang tanong, kung paano o ilang beses kami na dapat magpatawad. Ngayon, bilang anak ng Diyos, tayong lahat ay batid nating nagkakasala tayo sa maya't maya. Kaya, dapat tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Ang kapatawaran ay depende sa mga taong nagkakaroon ng pagkakasakit sa kanilang kaisipan at sa mga taong nakakasalimuhan nila. Yun, pagpapatawad ay dapat araw-araw nating gagawin sapagkat iba't iba ang mga taong nakakasalimuhan natin sa iba't ibang lugar. Kaya ang pagpapatawad ay minana natin sa Panginoon natin. Kaya dapat natin, hindi dapat pagmawalang bahala. Ang pagpapatawad ay dapat nasa puso natin, nasa isipan natin, para tuloy-tuloy ang ating pagpapala sa maya nating pag-usad ng ating kabuhayan dito sa ibabaw ng mundo. Ang pagpapatawad, pag nakagawa tayo sa ating kapatid, ay ang feeling na ay masaya. So, ang feeling din natin ay masaya. Magaan sa ating kalooban ang magpatawad sa mga nakakasala sa atin. Kaya, hindi natin dapat kalimutan ang pagpapatawad ay tatak ng ating puso, dikta ng ating puso at ating isipan. Kaya dapat nating huwag kalimutan. Ang pagpapatawad ay universal. Dapat gawin ng lahat ng tao habang nabubuhay pa dito sa ibabaw ng mundo. Kaya, ang pagpapatawad ay huwag nating kalimutan. Hindi na natin magagawa ito sa ating kapwa kung wala na tayo. Kaya habang tayo nabubuhay, ay magpatawad tayo naman nakakasala sa atin habang tayo nabubuhay. Okay. Ang magpatawad ay hindi madali. Mahirap ibigay, lalo ang puso natin ay namimili. Mahabang panahon kung iyong kikimkimin, buhay mo ay di magiging kapayapaan ang kamtin. Give, 4 na letra, madaling sabihin, ngunit tunay, napakahirap gawin. Isaisip lagi at ating ilagay ang ating sarili bilang nagkasalang tunay, pagkat sa di pagpapatawad, sarili natin ang ating pinahihirapan. Napupuno ng galit ang puso ni numan na nagkikimkim ng galit at di nagbibigay ng kapatawaran. At kung sakali na ang ating pinatawad ay wala pa ring pagbabago,
Panalangin, kapanalig, ialay natin sa Kanya ng totoo na makamtan niya ang pagpapatawad at kapatawarang totoo. Lahat ng pagpapatawad ay sa tamang panahon, ayon at nakabase sa grasya ng Poon. Mahirap mang gawin, ngunit nararapat na ialay natin sa kapwang matapat kung paanong si Kristo tayo ay pinatawad. Abutin man ng mahabang panahon, galit man, kinikimkim at lalong nagpupuyos, ialay na natin at ibigay ng lubos bago pang mawala ang tao iyon sa mundo. Maraming salamat po, Father. Magandang umaga po, Father, at magandang umaga po sa ating kapanalig, lahat po sa inyo. Matagal po ako hindi naka-attend dito, kaya nasabik din. Yun, yung pagpapatawad. Meron kaming common sa group na yung tungkol sa family. Pag talaga sa family, yung hiwalayan, ganun. So, hiwalay. Meron isa parents niya na naging traumatic. Pero ang pinaka solusyon na para maging, although mahirap sa kanila kasi hiwalay, napunta sa ibang bahay, gano'n yung mga asawa. Tapos dun sa traumatic na ang pinaka-answer dun, yung Holy Eucharist and prayers. Para yung grasya ng Diyos mag-flow lagi. Lalo na sa church ngayon, may pagsubok pa rin, gano'n. So, makakamtan lagi natin yung parang tuloy-tuloy kasi magiging yung healing din. Kasi pag traumatic sa aming tatlo, yung mga ganon, yung grasya ng Diyos magpo-flow pagka hingin po through the Holy Eucharist and the Holy reconciliations, confession, and prayers. So, yung blessing and mercy of God para mapasa atin po lahat. Yun lang po. Thank you, Father. Para sa group number 4 po naman ay aming babasahin ang pinakasama rin ng aming sagot sa mga katanungan. Kagaya ng how often do I forgive? So, gaano ako kadalas magpatawad? Sa aming grupo kami ay nag-usap-usap na kami ay makapagpapatawad sa mga pamamagitan ng paghingi ng panalangin sa Diyos na kami ay mapatawad ng mga nagkakasala sa amin tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa mga kasalanan namin. What is the feeling of being forgiven? Napag-usapan po namin sa aming grupo na pakiramdam namin na kami ay madaling mapapatawad ng Diyos kung kami ay nagkukumpisal. At gumagaan ang aming pakiramdam kung naikumpisal namin ang mga mabibigat namin mga kasalanan. So, what makes it easy to forgive and what is very difficult to forgive? Ang pinakamahirap na pagpapatawad ay kung hindi mo muna naikukumpisal yung mga kasalanan. So, meron ka pang mabigat na dinadala. Mahirapan kang magpatawad sapagkat mayroon kang mabigat na dinadala at maruruming konsensya. Kung kaya't kailangan, bago mo tignan na may putik ang iyong kapwa, ay linisin mo muna ang iyong kapwa, ang iyong mukha. Ito po ang maikli naming summary sa mga katanungan. Maraming po salamat. Okay, salamat sa pagbabahagi ninyo na malalim at tago sa puso ang iilan dahil alam nyo na paluha. No? Ilan sa inyo nagbabahagi. Kung tayo po ay nagbabahagi na may puso at natamaan na yung karanasan ng buhay ng bawat isa at ito'y parang hinahaplos ng sarili nating kalooban at parang may tinatanggal na bigat sa ating isip. So ito po yung magiging bunga ng pagninilay na
sabi nating pinag-iisipan at pinagdasal. Kasi sa dasal, tayo'y nagagabayan ng Espiritu Santo sa mga bagay na hindi natin naunawaan o naintindihan. At maaring sa isang parte din ay mahirap magbukas ang kalooban, ay nabubuksan. Ang matigas ay pinapalambot ang puso. So parang dadaloy ang ating dugo sa lahat ng sirkulasyon, nagsisirculate ang ating dugo sa ating katawan at magiging maginhawa ang ating pakiramdam. So yun po ang magiging dulot pag tayo'y nagbabahagi. Dahil malay mo, ang pagbabahagi mo yan, ang siyang magbubukas din para sa iba. Ang magbibigay liwanag at pag-asa, lakas ng pananampalataya, panibagong pagtingin sa kasalukuyang panahon sa harap ng mga binabatang paghihirap at pagsubok. So yun po ang kahalagahan ng pagbabahaginan sa inyong karanasan. So kung tayo naman po ay dadako na ngayon, ang kabuuan ng ating pinagninilayan, parang na-capture na po yung halimbawa na pinag-usapan ninyo. At pinatindi pa, pinaigting pa sa bawat isang nagsasalita in behalf of the group. Pinapaigting pa ito, pinapalalim pa, pinapalakas pa sa pagsasalita at pag-share ng kada grupo. So ngayon po ay sa kabuuan na yun, bago tayo dadako, kasi pagpapatawad ng Diyos ang una nating pinag-uusapan na may kaugnayan sa pagpapatawad sa kapwa. Di ba po? So, kayon ang kabuuan. Kaya mahalaga po na hindi natin makalimutan sa tanang buhay natin yan na ang pagpapatawad ay mahalaga pala. Walang kondisyon, walang limitasyon, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin mismo. So, ngayon, ang pagpapatawad ay nandoon. Ngayon, ano naman ang magiging misyon ng bawat isa? Hindi lang basta magpatawad, paigtingin ang ugnayan mo sa kapwa. Yan po, pagpapatawad at pakikipag-ugnayan. Mahalaga po yun. Ang totoong pagpapatawad ay nag-uugnay muli. Hindi pwedeng sabihin, ay, pinatawad kita pero hindi na tayo bati. Pinatawad kita pero pag peace be with you, hindi mo na siya tinitingnan. Ayun, hindi mo na siya kinakausap. Pinatawad nga kita, kasabay na yun, kinalimutan mo rin. Totoo ba yung pagpapatawad? Hindi po. Kaya yung pangalawang challenge po dito, pakikipag-ugnayan. Pakikipag-ugnayan. Yun ang mahalaga po na ating pinag-uusapan. Dahil kung ikay mayroon ng pakikipag-ugnayan, nais mo ring makipag-ayos. Makipag-ayos. Dahil gusto mong ipahayag ang pagpapatawad, gusto mo ring manumbalik muli ang iyong ugnayan para maging maayos ang buhay mo. Hindi ayusin ang buhay ng iba. Magmaayos ang buhay mo. Magtataka tayo minsan, bakit ang daming taong gulo-gulo ng buhay? Magulo ang buhay. In spite na nandyan na, ayos na, lahat na, financially stable, economically stable, relationship-wise, ang dami niya ng contacts, networking, so on and so forth. Bakit magulo ang buhay pa rin sa kabila ng lahat ng iyon? Dahil merong na-miss something sa relasyon ng pagpapatawad at pakikipag-ayos tungo sa magandang ugnayan sa Diyos at sa kapwa-tao. Kaya yun ang magandang pagninilayan po natin ngayon. Bilang mga kapatid na mga mananampalatayang Kristiyano, itong magiging hamon sa atin marahil, na sa buhay na ito, kumustahin natin lagi ang ating personal na ugnayan sa Diyos at sa kapwa-tao. Kumusta na kaya ako? Tanungin lang sa sarili, kumusta kaya ako? After nitong talk na ito, kumustahin nyo rin ulit, ha? Pwede lang, walang bawal doon. Maganda yung tanungin ang sarili, kumusta ako? Kumusta ako? Ayan.
Para at least maibalik-balik tayo sa ano na ba ang ating simulan, ano pa ang ating ipagpatuloy na gawin sa buhay. So yun po. At ngayon, paano natin papaigtingin ngayon ang ating ugnayan sa Diyos? So, sa kabilang banda, unahin muna natin, kung ang Diyos ang nagpapatawad, nais mo bang paigtingin ang iyong ugnayan sa Diyos? Siyempre. No? Kasi ang pagpapaigting sa ugnayan sa Diyos ay pagpapatuloy mo ng koneksyon mo sa Kanya. Hindi ka pwedeng magdasal ng taimtim at manalangin sa Kanya kung kulang ng iyong pakipag-ayos sa Kanya at ang iyong itinatawag na interest o gana o yung desire mo na gusto mong makipagbalik muli sa Diyos, makipag-ugnayan sa Kanya. So ito yung una. Paano ko gawin ang pagpapaigting ng aking ugnayan sa Diyos? So nasabi na kanina ng iba, no? Marahil ito, una talaga sa lahat mga kapatid, tama yung isang grupo, prayer. Paano mo papaigtingin ang ugnayan mo unang-una sa Diyos ay ang prayer, panalangin, at pagninilay. So habang ikay nanalangin, kailangan may pagninilay ka rin. Kasi you do not know how to pray. We do not know how to pray actually unless we are inspired by the Holy Spirit, kaya magiging malinaw ang iyong gusto na ipanalangin sa Diyos. So prayer, panalangin, at pagninilay sa buhay. Combination. Yan ang una. Paigtingin mo ang ugnayan sa Diyos sa ganitong paraan. Pangalawang mahalagang bagay, mga kapatid, study. Tayo mag-aral sa salita ng Diyos. Bakit po? Sa lahat ng mga libro sa buong mundo, walang makakadaig sa Biblia. Dahil sakop niya lahat ng mga subjects. Maniwala kayo? Hindi. Ayan. Sa literature, English, math, science, history, name it. Medicine, name it. Healing, cure. So sa lahat ng mga libro sa buong mundo, the Bible is the best book. Kaya kung napagod na kayo, when I was studying in college, kakapal-kapal ng mga libro, pag napagod na akong sa lahat ng mga subjects na yun, doon ako pupunta sa libro, sa scripture, sa Bible. Kaya pala siguro naging ganito ako ngayon. Yan na. So yun, pag napagod na ako sa subjects, sa katutak na librong babasahin, nagbabasa ako ng Bible. Kahit one phrase, one page, every day. Pero sa atin, mas ganado tayong magbuklat ng libro pag meron tayong schedule na Bible sharing. Pag merong something na tayo'y nakaharap tayo ng problema sa buhay, don't forget also to read the Bible. Pag meron tayong, sabi nating nagugulumihan tayo sa buhay, yung decision making, please, read the Bible. So nakakatulong pala ang Biblia ng ating pakipag-ugnayan muli sa Diyos. So yun ha, read, basahin ang banal na kasulatan. Sa ganung paraan, panumbalik tayo sa ating ugnayan sa Diyos. Pangatlong bagay po, panalangin, pagdarasal, yung worship natin, ang pamamaraan ng ating pagdarasal, at ang ating ugnayan sa komunidad ng mga mananampalataya. Kaya, prayer with involvement to the church ministries. So, hindi nagiging mayabong, mabunga ang buhay pagiging Kristiyano kung wala kang ugnayan sa mga gawain ng simbahan. Kaya we are encouraged to involve ourselves in the church ministries. Involvement. So maraming natutulungan po pag-involve ka sa ministries. Choir, sa Eucharistic ministers, sa iba't iba, CWL, lectors and commentators, very good, LPG. Ayan, MBG. Sa lahat-lahat ng mga ministries kung saan ka masaya, devote and commit yourself dahil malaking bagay yon. When you are connected with the faithful, you are also connected to God.
So, yun siya. No? Sa pagmalayo ka sa mga tao, di ka nag-i-involve, di ka mayayabong sa buhay pananampalataya. So, yun po, pangatlo. So, yung pang-apat din po, magninilay. Kung tayo'y nagninilay, isipin natin, ako'y nagninilay ngayon. Ano ang sabi nating hamon na ipinapakita ng salita ng Diyos, saan ko ngayon ito maisa sa buhay? Ang pagninilay na walang pagsasabuhay, patay. Kaya na din ang pananampalatayang hindi kumikilos, patay. So yan pa, no? Kung tayo'y may pagninilay, ano ang hamon ng salita, tingnan natin sa realidad ng buhay, paano natin ito maisasagawa. Yun ang matinding hamon, panawagan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay kumikilos lagi. Kaya tao, kumilos ka rin. Kung ang iyong nilikha ay laging kumikilos. No? Sa iba't ibang pamaramaan, pero dahan-dahan ang pagkilos kasi minsan ng iba, mabilis ang pagkilos, nadidisgrasya. Dahan-dahan lang po, no? Ang pagkilos. Kaya kumikilos tayo base sa ating pinagninilayan na salita ng Diyos, base sa pinagninilayan nating karanasan na may kaugnayan din sa salita niya, araw-araw sa ating buhay. Sa panglima po, yun, ang taong nakakaugnay sa Diyos ay ang taong laging may katangian na nagpapasalamat. At ang taong nagtitiwala sa Diyos. So, enhance, strengthen, develop, no, the character of being grateful and trusting to God. So, yun po, kasi ito mismo, minsan dito mismo nafe-fail ang isang mananampalataya pag meron ng problema at pagsubok sa buhay, naapektuhan na yung ugnayan sa Diyos dahil hindi niya alam na ito pala, magtiwala ka lang. Kasabay na iyong pagkilos, ang pamamaraan, nagpapakita ng pagpapasalamat. Nakaka-inspire, nakakainggan yung marinig. Ang ibang naglilingkod sa simbahan sa different ministries sa kabila ng kanyang edad, sa kabila ng kanyang estado sa buhay, ay nabigyan pa rin niya ng panahon ang Diyos. Tapos parang tila, hindi napapagod. Dahil po, merong nagsasabi, alam mo, Father, ang paglilingkod ko ay pamamaraan ng aking pagpapasalamat sa Diyos. So, ibig sabihin pala po, pag ikay patuloy na nagpapasalamat, walang hanggang paglilingkod. Yes. From birth to grave, from birth to tomb, ang gratitude, ang service sa Diyos. So, sana hindi makalimutan ng karamihan natin. Bakit ka hanggang ngayon malakas ka pa rin? Na-survive mo ang COVID. Nalagpasan mo ang enteng. Oo. Dumaan ka sa baha, pero hindi ka leptospirosis. May mpox tayo ngayon, pero hindi ka natatakot. So patuloy ka pa rin nabuhay na may pagtitiwala sa Diyos. Nagpasalamat ako, Panginoon, dahil ngayon may lakas ako, na nandito ako, nabigyan ng panahon, kalakasan na maka-attend sa talk. So iyan ay malaking biyaya, kaya nagpapasalamat ka. So yun mga bagay na ganon, marahil po, ang ating paigtingin sa ating buhay, pananampalataya, upang sa ganon, na maipaigting din ang ating ugnayan, unang-una sa Diyos. Yan pa, no? Pangalawa po, paano naman natin papaigtingin ang ating ugnayan sa kapwa-tao? Dahil bukod sa pagpapatawad, relasyon ang ating tinitingnan sa kapwa-tao. Ugnayan, no? Pagkipag-ayos. Hindi ka lang naman magkipag-ugnayan na walang pag-aayos, di ba po? Meron bang ibang may kaugnayan pero walang ayos? Meron. Opo. Oo. May kaugnayan ka pero hindi kayo ayos. Di ba po? So, isang bagay din po ayun, no? Ang tunay na kaugnayan, pagkipag-ugnayan ay maayos ang inyong relasyon. So, paano natin ngayon papaigtingin ang ating ugnayan na marahil pwedeng ma-apply hindi lang sa simbahan, kung hindi mismo sa ating pamilya din. Sa ating kapitbahayan. Di ba po? Para sa ganun, ma-expand siya,
Hindi lang sideways, kung hindi vertical din. Horizontal, vertical. Kung magawa mo sa horizontal, vertical din. Anong nakikita niyong symbol na ito? Cross. So, hindi maging kumpleto ang pagiging Kristiyano na walang cross. Vertical and horizontal relationship. So, ngayon po, sa pakipagkapwa-tao, paano natin papaigtingin? Pangalawa, ito na yung una sa Diyos, pangalawa ngayon sa kapwa. Una, komunikasyon po. Matuto tayong magkipag-ugnayan sa pamamagitan ng komunikasyon. Alam niyo kung saan kayo na-develop? Diyan sa sharing niyo. Kanina, di ba po? You communicate what is inside you, yung karanasan niyo, no? So yun, you communicate. So sa ganung paraan lamang po, mas maunawaan natin ang bawat isa. Continue to communicate wherever you may be. Dahil hindi pwedeng hulaan ng tao sa pamamagitan lamang na pisikal na nakikita kasi iba yung nailabas mo ang saloobin mo. Ayan. Mamaya nag-smile pero sa loob galit. Pwedeng ganun po. Okay lang ako pero nagingit-ngit sa galit. Merong ganun po. Masaya siya tingnan sa labas. Sobrang lungkot pala ang puso niya. Doon mo lang malalaman pag meron ng komunikasyon. Yes. Yeah, walang pakiramdam ang cellphone. Yeah, una, walang pakiramdam ang cellphone, pero sa isang banda, nire-recognize mo na gusto mong makipag-connect. Pero I encourage you, after you communicate with using the technologies, please communicate face-to-face. Be personal in your approach. Be personal pa rin po. Huwag tayong magdepende sa technology dahil ang technology ay walang pakiramdam. Look at the young people nowadays. Pagtanggalin mo ang technology sa kanila, nagwa-wild, naging war freak. Uncontrollable ang emotions nila kasi nga ang emotions nila ay hindi na nurture sa pakipag-usap, encounter personal sa tao. Kasi hindi nagsasalita ang technology, sabihin sa iyo, yes, no, mali, tama, kundi merong taong magsasabi sa iyo, personally, you can feel. Kaya hindi lang nakadepende sa technology. Mag-usap pa rin kayo. So yun po, mahalagang tanong. Technology is there. Technology can be good or bad depending sa user. Kung gusto mo lahat mag-communicate, kasi ngayon uso na ang GPT. Hindi na alam siguro ng iba. High-tech tayo. GPT. Kung wala kang kausap, ang iba gagamitin GPT. Nagtatanong-tanong siya sa buhay. Paano kaharapin ang problema niya na ganito, ganyan? I-answer naman ni GPT. No? Parang intellectual, artificial intelligence, but hindi lahat na po-provide kagaya ng feelings, emotions. Head intelligence, pwede, but there's no heart in it. Kaya mahalaga pa rin ang personal approach, face-to-face. So yun po, communication should develop among us as believer. So, patuloy lang po tayong tingnan. Kahit sa mga kabataan ngayon, they rely much. Hindi masama po kasi kailangan we have to keep up with the present time. Na pang-iiwanan, ang ibang hindi marunong gumamit ng computer, ng technology. Simple lang, mapang-iwanan ka. Pero kailangan makisabay ka upang makita mo ang tama at mali at i-guide ang kasalukuyang henerasyon. No? Kasi minsan nawawala din sa balanse. Strike the balance in everything. Okay po? Pangalawang mahalaga, bukod sa communication ay quality time. Nagustuhan ko yung sabi kanina ng ilan sa inyo, dalawang grupong nagsabi, magpatawad ka habang may panahon pa. Dahil hindi mo na maririnig ang isasagot nila. Tumpak? Opo, napaiyak yung iba, ano? Totoo yan po. Maraming nagsisisi habang buhay
na hindi sila nakapagsabi na pinatawad kita. Or maraming namatay na bitter dahil hindi sila sinabihan, pinatawad kita. Yan ang nakakalungkot na realidad. Anong gagawin mo? Pupunta na lang sa pungtod, sa libing, magsalita ka mag-isa, hoping na may marinig kang sagot. So that's the, kahit sabihin mo, medyo yes, ang buhay na ito, gagawin mo dapat quality time. Huwag mong ibuhos lahat ng energy mo sa pansarili lamang, kung hindi sa mga tao na nakapalibot sa iyo. Kung may panahon, gawin mo na. Kasi hindi lahat ng panahon ay sa iyo. Ang lahat ng panahon ay sa Diyos lang, hindi sa tao. Ang lahat ng panahon ay sa Diyos, hindi sa iyo, hindi sa tao. Kaya habang may panahon pa, gawin mo na ngayon at huwag nang ipapabukas. That is quality time. Enjoy with your family and with your loved ones. Give when there's a time to give. Do not spend it. Ay, saka na lang. Kasi may plano pa akong mas malaki ang ibibigay ko. Papatay ng kabayo, anin mong damo. Ang pinag-alayan mo ng iyong effort, wala na that time. Kaya nga minsan nakakalungkot isipin, mahal na mahal. Napakamahal na mga ibinibigay na bulaklak sa namatay. Pero nung buhay pa siya, hindi ba lang nabigyan na makakain na masarap, mag-treat sa anumang bagay. Quality time. So po, yan po ang mahirap. So, ngayon, anong quality time? Paano ko i-spend ito habang ako'y nabubuhay, may lakas pa, may pagkakataon pa, kasama yung mga mahal ko sa buhay? Dahil pagkatapos ito ng mga mahal mo sa buhay, sinong time na? Time na ng Diyos. Hindi na sa iyo. Hindi na sa kapwa mo. Sa pangatlo po, yung mga gawain natin ng mga paglilingkod at pagiging mabuti. Huwag kalimutan po yan na ipadama sa kapwa-tao. Dahil yan ang pamamaraan para mapaigting mo yung ugnayan at maging maayos ang inyong relasyon. Kung magpakabait ka na rin ng todo. Kung tumulong ka ng abot sa iyong makakaya. Kung maglingkod ka, sa abot ng iyong maibigay din. Huwag yung papachi-pachi lang. Dahil kung magpachi-pachi ka, hindi yun siya buo. Kasi may doubt doon. May pag-alinlangan, may ganon. So, pag maglingkod ka, magpakita ka ng kabutihan, yun, lubusin mo, Halimbawa, may nakita kang isang matanda na naglalakad-lakad lagi every morning sa bahay nyo. At nakikita mo, pagtapon mo ng basura sa labas, kinakalalkal niyang basura. Nakita mo yon. Pero gusto mong tumulong. Tapos isang beses, naantig ka, nilapitan mo, binigyan mo siya ng makakain. Tama na yon? Tama yon. Pero kung gusto mong lubos-lubusan, kung bibigyan mo siya ng pagkain, inumin din. Kung nabululan nyo doon, so, kung tumulong ka na lang man, dapat kumpletuhin mo. Halimbawa, malayo galing ang tao, pinakain mo siya, sinabi sa'yo na malayo palang pinanggalingan niya, bigyan mo siya ng pamasahe kung kaya, mabigyan, para makauwi siya. Merong nga tulong ang tao na binibigay, pero bitin. Alam nyo ganon? Bitin. Yun. Gusto niyo pakainin, walang kutsara. Magkamay siya. Okay na yun kaysa magpaa. So, yung mga ganong bagay. So, we have to really to anticipate the need of our brother and sisters. Lahat sila. So, kumpletuhin natin ang mga bagay kung saan masaya. Magiging masaya sila. Magiging payapa ang kalooban nila. Totoo yung kasiyahan na gano'n, na walang pabigat. Minsan kasi pag tulong na bitin, mabigat ang kalooban. Nag-aaway. Kasi bitin. Pero pag tayo hihingi sa Diyos, gusto natin buhos-buhos, Pero ang Diyos nagbibigay buhos talaga. Hindi siya bitin. Siksik, liglig, at umaapaw. Bakit ginaganon ng Diyos? Dahil gusto niyang magbahagi ka.
laging sobra. Kasi gustong magbahagi ka. Gusto ng Diyos ganun. Quality time, good kindness pala, yung kabutihan at paglilingkod. And then the fourth one po, forgiveness and sabi dito is patience. Patience po. Pasensya po. Oo. So, mahalaga sa buhay ng tao talaga, may pasensya ka. Pasensya. Lagi mong isipin na ang taong nagmamadali ay nadidisgrasya. Ang taong magalitin, no, ay napupunta sa kulungan. Di ba po? So, pasensya sa buhay na ito, gaya ng ating pasensya sa pag-aantay sa pangalawang pagbalik ng Diyos. Pagtitiis sa buhay na ito. So, mahalaga po yun sa buhay pagiging Kristiyano. Kung gusto natin mapaigting ang ating ugnayan sa kapwa-tao, magpasensya ka sa mga taong hindi nakakaunawa sa iyo, naninira sa iyo, sinasaktan ka, pinapahirapan ka, pasensya. Marites, yun, pinapahirapan sa iba't ibang espeto, no? Pasensya. Darating ang panahon, matatapos din yan, mapapagod din sila. Tapos ipagdasal yung umuusig sa iyo na magbago ang kalooban. So yun po ang pagsisisi, pagpapasensya. So kasama doon, no? Di ba po? Hindi po pwede na magpatawad ka na wala ding pasensya. Opo. Dahil po ang pagpapasensya ay pagkakaroon ng pangunawa sa kalagayan ng ibang tao din. Kailangan pag magtiis ka, magpasensya ka, naunawaan mo ang kondisyon ng iba. Kaya magiging totoo ang pagpapatawad. Apo. Ang panglima po, yung ating tinatawag na values, no? At layunin sa buhay. Kailangan po, kung gusto mong magpaigting ang iyong ugnayan sa kapwa-tao, isipin mo rin, kung meron kang layunin sa buhay at meron ka ring nais ipahayag na mga mabubuting katangian mo, huwag mong sarilinin. Remember the talents. Ano ang gusto ng Diyos? Mapayabong mo ang binigay niya sa iyo. Huwag kang matakot. Kasi pag matakot ka, ang takot magdadala sa iyo sa kaparusahan na walang humpay. Kasi sabi ng Diyos, ikaw ay tamad at hindi mabuting tagapaglingkod. So po, no? So kung ano mang binibigay ng Diyos na kaloob sa atin, ang hamon is palaguin mo yan sa pamamagitan ng iyong patuloy na paglilingkod at ugnayan sa kapwa-tao. Walang hangarin ang Diyos na nakakasira. Ang tao lang ang nagkakasira nito kung hindi niya maalala ang purpose, ang layunin, bakit binigyan ka ng Diyos ng ganito. So yun po, ang mga bagay na ating titingnan po kung tayo'y nais magkaroon ng maayos na ugnayan at mapapaigting lang natin ito kung masusundan natin yung sinabi natin kanina, yung 5 bagay, no, na pinag-usapan natin. Una sa Diyos, pangalawa sa kapwa-tao. Okay? So nais kong dalhin kayo ngayon kasi minsan iba, sino ba ang aking kapwa? Sino ang aking kapwa? Ano? So nasa Ebanghelyo, ginaguide tayo. Sino ang aking kapwa? Kasi minsan hindi mo alam kung sino ang iyong kapwa at sino ang iyong paglilingkuran. Ito yung medyo limitasyon ng pangunawa ng iilan. Ang kapwa ko ay mga taong yung iniimbitahan ako pag may mga selebrasyon. Dahil pag inibitahan ako, imbitahin ko rin sila in return. Yun ang kapwa ko. Yun ang iba. Ang iba, ganoon ang pangunawa. No? Ang kapwa ko yung laging nandyan, kagapay ko at tumutulong agad sa akin sa pangailangan. Ang tanong, ikaw ba naging kapwa rin na tunay para sa iba? O naghahangad ka lang ang iba, ang magiging tunay na kapwa mo, pero nakalimutan mo ang sarili mo na maging mabuting kapwa sa iba. Ayun. Pag hindi na nabigyan ng tulong, nagalit na, hindi na kita kapitbahay. Hindi na kita kilala. So yun yung madalas na
ang diferensya. Ngayon, tingnan natin ibibigay ko yung halimbawa ng parabola ng Samaritano. Diba? O diba? Ang ganda nun. Yun ang pahayag ng Diyos. Sino ang iyong paglilingkuran, makipag-ugnayan, paigting ng iyong ugnayan at relasyon sa kapwa-tao sa pamamagitan ng pagtingin natin sa example ng mabuting Samaritano. Ang mabuting Samaritano ay nasa Lucas chapter 10 verses 25 to 37. Chapter 10 verses 25 to 37. Ayan. Kung isa-isayin natin, himay-himayin natin ang mahalagang bagay doon sa nangyayari sa parabola, para siyang eksena sa teatro, no? Parang drama of life. So anong nauna sabi doon? Nagsimula ang diskurso sa pagtatanong ng isang abogado kay Jesus upang siya'y subukin kung paano niya makamtan ang buhay na walang hanggan. Ang layunin niya ay gusto niyang makamtan ang buhay na walang hanggan. Na isang tinatawag nating abogado. Magaling sila. No? Pero ito maganda kasi nagtatanong siya, ako ba'y maliligtas? Yun yung idea niya, bakit niya tinanong si Jesus. Oo, subukin si Jesus, itry si Jesus. Susubukan kung gaanong magiging sagot. Tapos sinagot siya ni Jesus sa pangalawang verse na, sinabi niya na, ano ba ang nakasulat sa batas? Ano ang pangunawa mo dito? Binalik din sa kanya ang maaring kasagutan. Eh, di ba? Ito yung tinatawag na discourse. Binabalik mo ang alam na ng tao ang isasagot mo sa tanong mo. Oh, yun yung style ng tinatawag na communication dialogue din. So, kung may nagtatanong sa'yo, maaring meron na siyang sagot sa isip niya. Gusto na lang niyang ma-confirm yun sa'yo. Kaya ito yung tanong ni Kristo, ano ba ang pangunawa mo sa batas? So pag tuloy-tuloy tayo, sinabi ni Jesus sa abogado na, sinagot si Jesus ng abogado na ito'y pagmamahal sa Diyos, higit sa lahat, at kasunod ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal sa sarili. The two greatest commandments, right? O, ang dalawang pinakamahigit na batas na sinamarize ang 10 Commandments. Walang iba kung pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. So yun. So sinang-ayon naman ni Jesus ang kanyang sagot at sinabi sa kanya na, gawin mo at ikaw ay mabubuhay. O di ba po? Kung anong pag-unawa natin sa batas ng Diyos, ang tinuro niya, ang mahalaga ay gagawin natin ito nang tayo'y mabubuhay. Hindi yung physical na mabubuhay. Kung hindi ang ating buhay ay puno ng buhay, ang iyong pananampalataya ay buhay. Kung magagawa mo ang batas ng Diyos ng pagmamahal sa kapwa. So, yun. So dahil dito, gusto ng abogado na mas mapatunayan pa sa sarili. Oh. Talaga, gusto niya, hindi lang doon ang tanong niya. No? Gusto pa niya talaga, makita talaga with certitude. No, with certitude, 100%. Ano ba talaga? Sino ang aking paglilingkuran? Kanino ko ito maipapahayag? Sino ang aking kapwa? So yun, sinabi sa kanyang example dito ng isang parabola ng mabuting Samaritano. At sa kwento na ito, may taong naglalakbay sa Jerusalem papuntang Jericho. Siya ay napasa kamay ng mga magnanakaw, siya ay binugbog, at iniwan na nag-aagaw buhay. Alam natin, pag na-imagine natin, ano? Pag isang estranghero ka sa isang lugar, sa katutak na takot yun, pag nasa daan ka na, kung mayroong mga robbers, may mga ganun, no? So mag-isa ka, walang tutulong sa'yo unless may dadaan doon na merong habag. Yan. So, kung itutuloy natin ang diskurso, yes, of course, merong pari na sa Hudyo, no? Jewish priest, pumunta, ay siya ay dumaan lang. Nung nakita niya, dumaan siya sa kabila. Pangalawa naman, nung dumaan ang Levite, assistant ng pari, ay nasumpungan niya, pero dumaan siya sa kabila din, daan. Intindihan po natin to, hindi ibig sabihin na sila ay hindi tumulong. Pero may kasabihan kasi, may tradisyon, may pag-aaral na ang mga Hudyo pa, bago ka makapaglingkod sa altar, hindi kailangan madumihan ka ng dugo. Kasi pag madumihan ka ng dugo ang iyong kamay, or any part of your body, magiging marumi ka. So hindi siya kailangang madumihan ka ng dugo ng tao. Siyempre, duguan siyang iniwan, agaw buhay. So, yun ang nagiging result ng kanilang pananampalataya, pangunawa sa batas ng Hudyo
na lumihis sila imbes na tumulong sa ating pamantayan ng pag-intindi ng pagtulong sa mga nangangailangan sa tradisyon ng kanilang pananampalataya. Yun po, no? Kaya ganun sila nag-react. Ganun sila tumugon. Ngunit napadaan ng isang Samaritano. At nung padaan ng Samaritano, ito talaga po, nakita niya ang kalagayan at nahabag siya. So, anong ginawa niya? Nung nahabag siya, nilapitan niya at ginamot ang sugat. No? Nilinis yun. Tapos pagkatapos, binuhusan siya ng langis, yung nabiktima ng alak, binuhusan ng alak ang sugat niya, inilinis. Pagkatapos, pinasakay sa kanyang daladalang hayop na sinasakyan. Tapos, nilagay siya sa isang lugar kung saan siya makapagpahinga. At inalagaan siya doon. So, di ba po, kompletong pagtulong? Package. Kung ba, package deal? Pinainom ka na, pinakain ka na, pinapahinga ka pa, pinalinis ka na, ganun. Lahat na. Package deal na pagtulong. So, yun po ngayon. So, kinabukasan, pagkatapos ng binayaran niya, kung saan nagstay ang may sakit, no, sa pera, tapos sinabihan pa na tagapantay, caretaker doon, naalagaan mo siya, na pagbalik ko ay babayaran kita. O hindi lang natapos doon. Kung hindi, may tuloy-tuloy pa na pagmomonitor sa kanyang tinulungan. Ganun pala dapat talaga. Kumustahin mo rin yung taong tinulungan mo. Kung siya ba'y nagtuloy-tuloy na lumago sa buhay. Hindi yung tumulong ka ngayon, tapos wala na. Wala na. Tuloy-tuloy ang pagtulong pala hanggang sa magiging stable na ang sitwasyon ng tao. Ngayon tinanong na ni Kristo na ang abogado. Sa tingin mo, sino sa kanila ang tunay na kapwa ng biktima? So, syempre, ang sagot niya dito, yung nagpamalas ng mabuting, yung nagpamalas ng sabi natin, ng awa. Yan. Nagpakita ng awa. So, yun, pag mabuti sa kapwa, ay ang pagpapakita ng awa. So, yan po, no? Sasabihin ng ating Panginoon, humayo ka at gawin mo ito. So, yan ang kabuuan po ng ating tinatawag na pag-guide sa atin kung paano natin mapapaigting ang ating ugnayan sa kapwa-tao upang maging maayos ang ating buhay. Sa kapwa, kasunod din sa Diyos or sa Diyos at sa kapwa-tao. Sa kabuuan po, lahat ay nasakop na. Meron sa Diyos at sa kapwa-tao ang pagpapatawad at pag-aayos nating ugnayan ay dahil dito makikita natin sa example po ng mabuting Samaritano po. Kaya po bilang panghuli ng ating expression na tayo'y readyng magpatawad. Ready din tayong ayusin ang ating ugnayan sa kapwa-tao. Di ba po? Ready kayo? Oo. Ready kayo, no? Bitin, pero ang buhay ay tuloy-tuloy. Sa mga bago, nabitin. Bagong dating. So, yung bagong dating. So, ngayon po, since mag-11 na po, ang last is 11 po, no? So, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito at baunin nyo sa inyong pagninilay pag-uwi ninyo. Pagkatapos ng ating last activity ngayon, ng last activity ay pagbabahaginan ng simbolo ng pagpapatawad at pag-aayos ng ugnayan. Okay. So ang tanong na ito ay, ang pagbabahaginan ng bawat isa ay, anong salita o pangyayari ang nagpapaantig sa aking damdamin? Sa kwento ng mabuting Samaritano at bakit naantig ka doon? Ilutin ko, anong salita o pangyayari ang nagpapaantig sa iyong damdamin sa kwento ng mabuting mabuting Samaritano? Ayan. At bakit yun? No? So yun yung pagninilayan nyo po kahit hindi na kasya sa ating oras. Kasi mag-e-end na tayo ng activity natin ng pagbabahagi na ng makabuluhang simbolo. So, yun, no? Yung kandila po ay nagsisimbolo ng pagpapatawad. Yung rosaryo po ay nagsisimbolo na pakipag-ayos ng iyong ugnayan kasi dikit-dikit, di ba po? Pag-aayos ng iyong ugnayan
sa Diyos at sa kapwa-tao. So yung kandila ay pagpapatawad. Ngayon po, anong activity ito? Kung marinig niyo po bilang closing natin po, no, ay we have to be grateful to God by sharing what we have. Di ba po? Kaya kung kayo nagpapasalamat na sang lubusan sa Diyos, magbahagi kayo ng something na hawak-hawak nyo, rosaryo at kandila. Ibigay sa nais nyong ibigay dito sa grupo. Pwede kayo mag-exchange, pero pag naibigay nyo sa iba at wala kayo, don't worry. God will provide, will show His forgiveness to you still. And He will give you the peace that you need in life. So ganito yan ha. Ibigay nyo sa taong gusto nyong makipag-ayos ang ugnayan or magpapatawad. Pero pag wala kayong nabigay, idalhin nyo sa sarili nyo. Pero kung naibigay nyo at wala kayong natanggap, don't worry. May matatanggap pa rin kayo galing sa Diyos, ang kaloob ng Diyos. Ano? So, as to end this session, we will stand up. Then pag narinig niyo yung kantang pananagutan, walang sino man ang nabubuhay, hanggang sa matapos, you will end also our input and session with the song walang pananagutan. Ano? So, we will stand up and let us have the closing prayer, praising the Trinity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. All together we pray, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. So sisindihan natin ang mga kandila ninyo, then kung merong i-share nyo lang nakasinding kandila sa bawat isa na nasa grupo ninyo, sindihan muna yung iba may kandila, no? Ayan. Para sa likod. Sinong walang kandila, humingi sa harapan. Ay, nasa kamay niya, natago. So, we will now, share, no? Sinong bibigyan? Yun yung ending closing song natin po.
Yan, palakpakan po natin si Father Orly sa kanyang talk po at pagbabahagi ng kanyang pananampalataya sa ating lahat. Yes. Ayan, palakpakan po natin ulit si Father. Ayan. Bawa na lang. Ayan, maraming salamat po, Father Orly. Yan, pwede na rin po natin palang patayin yung kandila. Yan, bago pumalakpak, ayan. Ayan. Oh. Ayan, picture lang daw po tayo. Ayan, picture lang din po muna si tayo, Father, Orly. kasama po si mga kapanalig po natin. Apo, yes po. Ako pwede rin po. Ayan, yan. Okay.